Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 29, 2026 at pag-usapan po natin ito pong si Vice President Sara Duterte sapagkat ngayong araw po na ito tinuldukan na ng Korte Suprema ang reklamong impeachment complaint laban sa kanya. Pero wag kayong malito sapagkat hindi dapat nga ito ipinagdidiwang ng mga tatanga-tangang Duterte supporters eh. Bakit? Ito po kasing desisyon ng Korte Suprema ay kaugnay po ng isinampang impeachment complaint sa kanya noong February 5, 2025. Ibig sabihin, ang sakop po ng desisyon na ito ay ang unang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Hindi na po nito sakop ang maaaring maging impeachment complaint ngayong February 6, 2026. Kaya natatawa po ako dito sa isang bakla. Ito kasi bakla talaga ito mga tol. Yung mga nagsasabi kay Tapwa na bakla ako, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero itong sinasabi kong bakla, siguro naman kapag hindi niya inamin na bakla siya, sinungaling siya. Pero wala tayong galit kanino man na mga bakla. Sinasabi ko lamang na kapag bakla ka, dapat aminin mo sa sarili mo. Ito po ay si Alvin and Tourism. Ito yung nakaaway ni Harry Roque tungkol sa Humba yata, ano? Sila kasi nagtatalo-talo Yung mga kapwa Duterte supporters kapag ka merong naratibo na hindi akma sa kanilang paniniwala, sila mismo nagtatalo-talo. Pero hindi tayo dapat malayo sa ating usapan. Binanggit ko lamang na ito'y bakla para ipagdiinan sa mga tangang Duterte supporters na dapat alam nyo kung paano kilatisin kung sino talaga ang bakla at isang tunay na lalaki. Nagpapatawa lang ako mga tola. Ito po sabi kasi nitong Alvin and Tourism, sa mga detractors ni Vice President Inday Sara Duterte, nagsalita na ang Supreme Court. Final na, tapos na, period. Anak mong teteng naman. Anong final na? Anong tapos na? Anong period? Oy, Alvin and Tourism, magsisimula pa lamang sa February 6, 2026. Saka alam niyo mga tol, nung lumabas ang desisyon noong Agosto 2025 ng Korte Suprema na idinedeklarang unconstitutional ang reklamong impeachment complaint kay Sara Duterte, never na akong umasa. Napapanig pa sa motion for reconsideration ng House of Representatives ang Korte Suprema. Kaya nga simula noon, nag-countdown na tayo mahigit sa 170 days. At ngayon, ilang araw na lamang ang inaantay natin, tingnan nyo sa baba, 8 araw na lamang, February 6 na, at muli nang sasampahan ng reklamong impeachment si Sara Duterte at ito ngayon ay nakabase na, siyempre sa ruling ng Korte Suprema. At hindi na nila pwedeng gamitin pa ang teknikalidad para i-delay ang proseso. Kasi tama naman si Leila de Lima mga tol Supreme Court's ruling rest on technicality. Magagamit ito sa susunod na filing and that will be February 6. Still not vindication. Wala pa ring nalinis na pangalan. Yun dapat ang iniisip ng mga Duterte supporters. Hindi nalinis ang pangalan ni Sara Duterte dahil pilit niyang iniwasan by technicality ang reklamo laban sa kanya. Kung ako talaga walang kasalanan, is tuloy tayo sa trial nang magkaalaman na wala akong kasalanan. Pero hindi ganun ang nangyari. Ginawa nilang teknikalidad at sabi kasi nila, hindi daw tama ang pagpapile ng House of Representatives ng impeachment laban kay Sara Duterte base po sa mga grounds na ito. Pikahin at pirmahan Ito natin, ng 250 Noong 5 ng Pebrero 2025 ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at pirmahan ng 215 House members ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Alinsunod sa Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangang magsagawa ng impeachment hearing ang House kung ang Articles of Impeachment ay pinirmahan na ng 1/3 ng lahat ng miyembro nito. Sa 306 na kasalukuyang miyembro ng House sa 19th Congress, 215 o higit pa sa kinakailangang 102 members ang lumagda sa Articles of Impeachment kung kaya't ito ay agarang na i-transmit sa Senado.
Bukod sa naunang 215 House members, meron pang 25 mambabatas ang dumagdag sa pagberipika at pagpirma sa impeachment complaint. Dahil dito, halos 80% na ng buong House of Representatives ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Ngunit bakit nga ba na-impeach si VP Sara? Ano-ano nga ba ang grounds na nakalagay sa verified complaint for impeachment? Nang manumpa siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Nakapaloob naman sa Article 2 ng verified impeachment complaint na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa maling paggamit at paglustay ng public funds. Sa 2 taon ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang pangulo, nagkaroon siya ng direktang kontrol sa confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 pesos na ginastos sa hindi maipaliwanag na paraan. Ayon naman sa liquidation report ng OVP, ang 2022 confidential fund sa halagang 125 million pesos ay na-liquidate at na-disburse mula December 21, 2022 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw kung saan 4 pa rito ay non-working holiday. 16 million pesos mula rito ay ginamit para sa maintenance at rental ng safe houses na ang ilan ay nagkakahalaga pa ng 200,000 pesos kada araw. Lumalabas na 11,363,636 pesos and 36 centavos ang ginastos ng OVP kada araw mula December 21 hanggang December 31 mula sa confidential funds. Gumamit din ng gawa-gawang pangalan tulad ni na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba pa ang OVP sa kanilang acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa pagberipika ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa 1,992 pangalang ginamit ng OVP bilang mga nakatanggap ng confidential funds, 1,322 dito ang walang birth records at imbentong pangalan lamang. Sa Article 3 ng Verified Complaint for Impeachment, isinasaad na hindi angkop manungkulan sa gobyerno si VP Sara dahil sa bribery at graft and corruption. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inamin ni na former DepEd Yusek Gloria Humamil Mercado, DepEd Director Resty Osias at Chief Accountant Runa Catalan na binigyan sila ni DepEd SDO Edward Fajarda ng monetary gifts mula kay VP Sara. Ang mga opisyal na ito ay responsable sa mga bidding projects sa DepEd. Ang hayagang pagpapahintulot ng gawaing ito ay direktang paglabag ni VP Sara sa RA 3019 at RA 6713 patungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.
Ipinapakita naman sa Article 4 ng Verified Complaint for Impeachment ang nagawang paglabag ni VP Sara hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ipakita sa SALN ang kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang pagtaas sa net worth at assets ni VP Sara ay labis at hindi makatwiran para sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi angkop ang pera niyang naipon kung pagbabatayan ang sweldo niya sa gobyerno. Sa Article 5 ng Verified Complaint for Impeachment, bukod sa pagbigay ng death threats kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakagawa ng high crime si VP Sara dahil sa kanyang pag-utos na ipagpatuloy ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang sa Davao City nung panahong siya ang mayor nito. When I started the Operation Tokhang, I was called by him about Tokhang, and it was approved by Sara Duterte. By Sara. Yan. Muli ko lamang pinaalala sa inyo ang mga grounds for impeachment kay Sara Duterte. Not necessarily nung mga panahon na siya ay vice presidente, ginawa niya yan. Kung hindi, yung iba dyan, to set a pattern of behavior according kay dating Senador Antonio Trillanes na hindi fit to hold bilang vice presidente nga ito pong si Sara Duterte. At yan ang hindi nasagot noong desisyon sa Korte Suprema. At malamang sa February 6, same grounds at madadagdag pa dyan yung affidavit nito pong si Ramil Madriaga na doon tinutumbok niya si Sara Duterte na inutusan siya na magdala ng kung saan-saan, kung kani-kanino na pera kaugnay po ng confidential funds. Kasi sinasabi, di umano ito pong si Ramil Madriaga ay bagman ni Sara Duterte and willing daw po itong mag-testify laban kay Sara Duterte. Ngayon, sa desisyon ng Korte Suprema, uulitin po natin, technicalidad po ito, mere procedures ang dapat i-comply ng House of Representatives. Kaya kayong mga tatanga-tangang Duterte supporters, hindi nyo dapat ito ikinakatuwa. Sapagkat sa bagong desisyon ng Korte Suprema, mas mapapaaga pang ang malaman ng publiko kung ano yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Ngayon, pakinggan po natin o basahin ko po ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng pagbasura sa motion ng motion for reconsideration ng House of Representatives at pinatagalog natin ito kay ChatGPT. But unfortunately, hindi ako naka-avail ng kanyang upgrade yung may bayad na. Kaya dalawang picture lang yung natagalog ni ChatGPT at mamaya babasahin ko na lamang in English yung third page. Pero ito po yung unang pahina at ikalawang pahina sa desisyon po ng Korte Suprema ngayong January 29, 2026. Sabi po dito, in Tagalog, sa pamamagitan ng nagkakaisang boto ng lahat ng lumahok, tuluyan ng ibinasura ng Korte Suprema en banc ang motion for reconsideration na inihain ng kapulungan ng mga kinatawan. Layunin ng motion na baligtarin ang desisyon ng Korte noong Hulyo 25, 2025 na nagdeklara na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Z. Duterte. Pinagtibay ng Korte na ang ikaapat na reklamo sa impeachment na pinadala sa Senado noong February 5, 2025 ay ipinagbabawal na sa ilalim ng Artikulo 11, Section 3, Talata 5 ng Konstitusyon. Hindi lumahok si Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa sa pagdedesisyon. Si Associate Justice Maria Filomena Singh ay nakalib. Nilinaw ng Korte ang mga sumusunod na punto. Una, ang unang tatlong reklamong impeachment na inihain alinsunod sa unang paraan ng pagsisimula ng impeachment sa ilalim ng Artikulo 11, Section 3, Talata 2 ay hindi na isama sa order of business ng kapulungan ng mga kinatawan sa loob ng itinakdang 10 araw ng sesyon. Ang tinutukoy na session days sa Article 11, Section 3,
paragraph 2 ay hindi nangangahulugang mga araw ng serbisyong lehislatibo o sesyong lehislatibo. Para sa layunin ng Artikulo 11 ng Konstitusyon, ang session day ay binigyan ng karaniwan at tuwirang kahulugan ng Korte. Isang araw sa kalendaryo kung kailan may sesyon ang kapulungan ng mga kinatawan. Ikalawa, muling pinagtibay ng Korte ang doktrina sa Gutierrez versus House of Representatives. Gayunman, ipinaliwanag pa na ang reklamong impeachment na inihain alinsunod sa unang paraan ay itinuturing na nasimulan para sa layunin ng 1-year VAR sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 5 kapag A. Ang isang maayos na napatunayang at inendorso na reklamo sa impeachment ay nai-refer na sa Committee on Justice. Ang maayos na napatunayan at inendorso na reklamo sa impeachment ay hindi na isama sa order of business ng kapulungan sa loob ng 10 araw ng sesyon o hindi na i-refer sa Committee on Justice matapos maisama sa order of business sa loob ng 3 araw ng sesyon. Alinsunod sa hinihingi ng Article 11, Section 3, Paragraph 2 ng Konstitusyon. C. Walang articles of impeachment na naipadala sa Senado bago mag-adjourn sine die ang kapulungan ng mga kinatawan. Ibig sabihin, ang pagsisimula ng isang reklamo sa impeachment ay dapat maganap sa loob ng termino ng Kongreso. Ikatlo, pinagtibay ng Korte ang kapangyarihan ng kapulungan ng mga kinatawan na maglabas ng sarili nitong rules on impeachment. Gayunman, nilinaw nito na ang Section 2 ng House Rules sa kasalukuyang anyo nito ay nangangailangan pa rin ng referral sa Committee on Justice. Kahit pa ang reklamo ay inihain sa ilalim ng ikalawang paraan ng impeachment. Ang ikalawang paraan ay itinatadhana sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Konstitusyon kung saan sapat na ang endorso ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng kapulungan upang maipadala ang Articles of Impeachment sa Senado. Batay sa kasalukuyang anyo ng Section 2 ng Rules on Impeachment na binuo at pinatupad ng kapulungan ng mga kinatawan noong ika-19 at ika-20 ng Kongreso, maaaring ayon sa sarili nitong kapasyahan, i-refer ng kapulungan sa Committee on Justice ang isang reklamong impeachment na inendorso na nang hindi bababa sa 1/4 ng lahat ng miyembro or 1/3 para lamang sa mga sumusunod na layunin. Una, upang matiyak na ang mga pirma ng mga miyembro ng kapulungan ay napatotohanan. Ikalawa, upang tiyakin na umiiral ang ebidensyang sumusuporta sa mga batayan ng reklamo na bawat na miyembro ng kapulungan ay nabigyan ng kopya ng reklamo at ng mga ebidensya. Napakahalaga nito, itong ikalawa. Kasi ibig sabihin, sa ikalawang punto pa lamang, malalaman na natin yung mga ebidensya kung meron man laban kay Sara Duterte. Ikatlo, upang igalang ang kapangyarihan ng komite na pagsamahin ang iba't ibang bersyon ng reklamo kung mayroon man, upang iisa lamang ang reklamong maendorso sa plenaryo para sa pagpapadala sa Senado. Napansin din ng Korte na may pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng una at ikalawang paraan ng pagsisimula ng reklamong impeachment. Dahil dito, ang Article 11, Section 3, Paragraph 2 at 3 ay sumasaklaw sa unang paraan ng pagsisimula ng impeachment. Ang Article 11, Section 3, Paragraph 4 naman ay sumasaklaw sa ikalawang paraan ng pagsisimula ng impeachment. Sa unang paraan, alinsunod sa mga talata 2 at 3 or Paragraph 2 and 3, ang impeachment ay sinisimulan sa pamamagitan ng regular at deliberatibong proseso sa loob ng kapulungan ng House of Representatives. Ang isang napatunayang reklamo ay maaaring ihain ng isang miyembro ng kapulungan o ng isang pribadong mamamayan na may endorso ng isang miyembro. Pagkatapos, maihain ang reklamo ay inirefer sa kapulungan alinsunod sa mga patakaran nito. Punta tayo sa third page. English na po ito mga tol ha. The court also noted that the transmittal of the articles of impeachment should be done in a plenary session of the House of Representatives, providing all the members of the House of Representatives with full copies of the complaint and its accompanying evidence mentioned in Rule 4, Section 14 of the House Rules on Impeachment. Transmittal to the Senate
however, requires only one vote of one-third of its members for the first mode of initiating a complaint or proof of the endorsement of a complaint by one-third of its member for the second mode. Fifth, the operative fact doctrine cannot be invoked by the party directly responsible in the commission of an unconstitutional act. Thus, it does not apply in this case. Finally, the court noted all the motions for intervention in pleadings filed by individuals who were not parties to the case. The resolution is immediately executory upon digital service and blah blah blah. No further pleadings will be allowed. The resolution on the motion for reconsideration and the separate opinions are being uploaded and served on the parties. In short, mga tol, tinuldukan na ng Korte Suprema ang unang reklamong impeachment kay Sara Duterte, pero hindi ibig sabihin nito walang kasalanan si Sara Duterte. Ang sinasabi lamang ngayon ng Korte Suprema at sa kanilang orihinal na desisyon, dapat sumunod ang House of Representatives nang naaayon po sa saligang batas. At yan marahil ang gagawin ngayon ng House of Representatives sa February 6, 2026. At in that case, makakaiwas pa ba by technicality si Sara Duterte? Hindi na. Wala na kasi silang magiging dahilan pa na hindi na sumunod ang House of Representatives sa kung ano yung sinasabi ng Korte Suprema. Kasi nagkaroon ng panibagong interpretasyon dito sa paniniwala ng House of Representatives. Sapat na yung kanilang ginawa at naaayon ito sa saligang batas. O i-correct ngayon yun ng House of Representatives. At sa punto na yon, hindi na makakaiwas si Sara Duterte kung hindi sagutin ang mga akusasyon sa kanya. At sa House of Representatives pa lang, makikita na ng taong bayan yung pilit na itinatago ni Sara Duterte. Katulad ng mga akusasyon nitong si Antonio Trillanes na sa kanyang pagiging vice-presidente, meron siyang ill-gotten wealth na tinamasa niya hindi lamang ng panahon ng siya'y vice-presidente kung hindi nung panahon na siya pa'y mayor pa. Napakahalaga din na makita natin kung totoo ang mga akusasyon ni Trillanes na merong itinatagong mga bank accounts sa BPI itong mga Duterte na hindi bababa sa 2 bilyong piso ang halaga na naglabas-pasok na pera dito at sinasabi ni Trillanes na ito di umano ay galing sa dividendo o suhol mula sa mga drug lords. Yan ang talagang pinaka-aantay natin. Kasi yung una na grounds, yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no more questions na dun Dahil yan publicly ginawa ni Sara Duterte during live streaming. Napanood yan ng publiko live, naka-record sa iba't ibang platform ng social accounts dito po sa internet. Merong sa YouTube, merong sa Facebook, merong sa TikTok at iba pang mga social media outlets. No, hindi po yun mawawala. At yun talaga kitang-kita natin kung paano niya pinagbantaan na ipapapatay ang Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady na si Atty. Lisa Marcos at ang dating speaker na si Martin Romualdez. Yung ikalawa, ito po yung pagpatungkol sa confidential funds na sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, confidential nga kaya hindi dapat pwedeng pag-usapan. Pero ayon sa pagpapaliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes, may mga panuntunan na dapat sinusunod, lalong-lalo na kapag ka naku-question kung paano ginasta ang confidential funds. Ayon kay dating Senador Trillanes, pwedeng gumamit ng mga anonymous names, yung mga pseudonyms, kung ano-ano mong tawag nila dyan, aliases, pero dapat yan nakatala doon sa isang libro na ipapakita mo sa authorized agency, and that is COA. Kapag ka nagkaroon ng mga questionableng transaksyon o sinusuri o kine-question yung iyong paggamit ng confidential funds. Kaya lahat yan mga tol masasagot sa February 6, 2026 at yun po ang inaantay natin sapagkat ito nga po sinasabi dito ni Leila de Lima, uulitin ko lamang,
ang naging desisyon ng Korte Suprema ay nakabase sa teknikalidad. At ito ay magagamit ng House of Representatives, kabilang sila doon, sa muling paghahain ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Hindi ito paglilinis ng kanyang pangalan. Wala pa rin daw nalilinis na pangalan. Hindi nalilinis ang kasalanan di umano ni Sara Duterte. O kaya, mga Duterte supporters, kung sa tingin ninyo, panalo na kayo, sige lang, magdiwang kayo. Wala namang problema sa pagiging masaya. Ang pagiging masaya ay bahagi po ng pagiging tao. Ngunit ang masaklap na katotohanan, ang pagiging tanga ay bahagi din ng pagiging tao. At kayo yon, tinamasanan ninyo lahat ang katangahan sa mundong ito. Biruin ninyo, ipagdiriwang ninyo ang isang bagay na hindi naman kayo nanalo. Katulad nitong sinasabi nitong Alvin and Tourism, sa mga detractors ni VP Inday Sara Duterte, nagsalita na ang SC, final na, tapos na, period. Kailan natapos? Magsisimula pa nga lang sa February 6, 2026. At napakarami na po nating naging live streaming kaugnay niyan na sigurado po tayo. Sabi nga po ng isang abogado mula po diyan sa University of the Philippines, 110% sasampahan ng panibagong impeachment complaint si Sara Duterte sa February 6, 2026. At sa puntong iyon, malamang sa malamang, hindi na magkakamali ang House of Representatives. Susunod na yan sa panibagong panuntunan na itinadhana ng Korte Suprema. Pero siyempre, sasabihin ng mga Duterte supporters, nagbabaliktaran na raw ang mga kongresista. Malalaman. No? Hindi naman kinakailangan na lahat ng kongresista ay bumoto pabor para sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Ang kailangan lang naman ay 1/3 at approximately mga 106 congressman lamang yan. Sa dinami-dami ng mga kongresista na naniniwala na si Sara Duterte ay hindi fit para maging Pangulo ng Pilipinas sa hinaharap, malamang sa malamang, itong mga kongresista na ito, marami pa nga dyan, taga Mindanao mismo, kababayan nyo dyan, boboto, pabor para i-impeach itong si Sara Duterte. Kaya, simulan ang countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. February 6, 2026. Sa mga vlogger siguro na sinusubaybayan nyo, mga tol, ako lang yung naging consistent dito, hindi naman sa tinataas natin ang ating sarili, no? Pero, pansinin ninyo, no? Walang sino mang vlogger ang tumutok dito ng kasing tutok natin. Araw-araw kong pinapaalala sa ating programa, maliban na lamang kung ako po hindi nakapag-live streaming, kung anong araw na at kung ilang araw na lamang ang kailangan natin bilangin para muling maghain ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At ngayong araw na ito, 8 araw na lamang ang inaantay natin. Napakabilis ng panahon. Nilabas ng Korte Suprema ang desisyon, July 25, 2025. Umakto ang Senado first week of August ng kanila pong i-archive ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Tinanggap ko na, natalo na ang laban natin sa unang impeachment complaint laban kay Sara Duterte kahit naghain pa ng motion for reconsideration ng House of Representatives. Kaya kung matatandaan ninyo, as early as August 2025, nagbibilang na si Top 1 para sa araw na February 6, 2026. And by then, pretty sure ako na magtatagumpay tayo na muling ma-impeach si Sara Duterte sa House of Representatives at aakyat na ito sa Senado. Unfortunately, para sa mga Duterte supporters, hindi na Senate President si Chis Escudero. At ayon kay Senate President Tito Soto, aaktuhan niya ito forthwith, immediately. Wala nang dahilan para hindi aktuhan ng Senado. Ako'y malakas ang paniniwala na pagdating
sa paghahain ng impeachment complaint kay Sara Duterte sa House of Representatives. Dadaan lang yan sa regular na proseso. Doon pa nga lang makikita na natin yung mga ebidensya. At sigurado ako makakakuha yan ng mahigit sa 100 boto mula sa mga kongresista para i-impeach sa ikalawang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas ang isang vice-presidente na tinatawag ni Mon Tulfo na baliw. Hindi ako nagsabi niyan. Si Ramon Tulfo ang tawag kay Sara Duterte, baliw. Hanggang dito na lamang mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.